Kayo ay nakikinig sa Batang 90s Tagalog Horror Stories Radio. Tuwing Semana Santa noong dekada 90, samot-saring gawain ang nakaugalian na ng mga Pilipino, tulad ng penitensya kung saan sinasaktan ng isang individual ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpalo sa sariling likod nito, paglalakad ng malayo habang nakaapak sa mainit na kalsada at pagpapasan sa isang mabigat na krus. Meron pang iba na nagpapapako mismo sa kamay. As in totoong binabaon sa mga kamay nito ang napakalaking mga pako habang sinasadula pa ang mga pagpapahirap na ginawa kay Kristo. Meron ding tinatawag na pabasa kung saan binibigyan ng melodiya ang pagbabasa sa mga pinagdaanan at paghihirap ni Kristo. Iba-iba man ang ginagawa, pinapakita lang nito na importante sa mga Katolikong Pilipino ang Semana Santa dahil sa pagsalamin nito sa sakripisyong ginawa ni Kristo para sa kaligtasan ng sanlibutan. Pero hindi lang daw ang mga Katoliko ang aktibo tuwing Semana Santa, kundi maging ang mga alagad ng dilim. Samahan niyo ako sa kwentong karanasan ni Dominic ng Quezon City dito sa Batang 90s Tagalog Horror Stories Radio. Kayo ay nakikinig sa Batang 90s Tagalog Horror Stories Radio. Nakaugalian ko na sumama sa alay lakad ng tropa namin tuwing Semana Santa. Mula sa lugar namin sa Quezon City hanggang sa Grotto, ilang oras namin nilalakad ang kahabaan ng Quirino Highway, pero baliwala sa amin dahil talaga namang enjoy ang paglalakad kasama ng tropa. Idagdag pa na minsan may mga nakakasabay kaming mga chicks sa ibang grupo na katulad namin ay nag-aalay lakad din. May dala-dala din kaming mga baon at para bang picnic na din ng tropa ang ginagawa namin pagdating namin sa grotto. Yung tipong naglalatag kami ng kumot sa lapag at dun kami kakain at hihiga. Malawak ang open air ground sa grotto, pero napupuno ito ng mga tao at grupo na katulad namin ay nag-alay lakad din. Taon-taon namin to ginagawa ng mga tropa ko. Kaya nga nung isang beses na nagpasya sila nanay na umuwi sa probinsya, talaga namang tumutol ako at nagpresenta na magpaiwan na lang. Pero syempre hindi sila pumayag. Baka daw magdala lang ako ng babae at worst, makabuntis ako na maging sanhi ng pagkasira ng kinabukasan ko. Lalo pa nga daw ngayon na graduating na ako sa kolehiyo. Mahigpit sa akin sila nanay. Nag-iisang anak lang kasi ako. Si tatay naman di ganun kahigpit pero takot siya kay nanay kaya nakay nanay pa din ang desisyon sa mga ganitong bagay. Matapos nga ako paulanan ni nanay ng sermon, wala na akong nagawa kundi mag-ready ng mga damit na babaunin pauwi sa probinsya. Madaling araw pa lang noon, nasa may istasyon ng bus na kami sa Cubao. Sobrang daming tao. Di pa kasi uso online booking noon kaya kailangan mo talaga pumila sa bilihan ng tiket at makipagsiksikan para lang makasakay. Ganyan talaga madalas sitwasyon pag Semana Santa dahil nga siguro sa haba ng araw na walang pasok, ginagamit nila tong oportunidad para umuwi sa kanilang mga probinsya. Sinusumpong na nga ako ng inis sa sobrang inip habang nakaupo sa lata ng biskwit. Halos okupado na kasi lahat ng upuan sa dami ng tao. Kaya dito na ako nakaupo. Yung iba nga nasa lapag na mismo. Nakasalampak, may mga naglatag pa ng banig. Pero isa sa pumukaw ng atensyon ko yung buntis na nakatayo, di kalayuan sa pwesto ko. Tumayo ako noon at lumapit sa kanya. "Te, upo ka na lang dito oh." Habang inaalok sa kanya, naupuan yung kahon ng biskwit na daladala ko. Bale sa di pala nakakaalam, yung kahon ng biskwit dati ay yung gawa sa lata na medyo malaki. Nakalimutan ko na kung meron pa ngayon nun pero parang balde na may takip tsaka may drawing yun sa gilid na mga kung ano-anong bagay, mga bahay, kubo o piyesta. Matibay naman yun kaya madalas talaga inuuwi sa probinsya lalo pag malayo dahil ginagawa nga nila itong upuan. Balik nga sa storya, ngumiti naman si ating buntis at sinabing okay lang siya. At tumayo lang daw talaga siya dahil kanina pa siya nakaupo. May upuan naman daw siya dun sabay turo sa bandang gilid ng ticket booth. Paglingon ko sa pwestong tinuro niya, nanlaki yung mata ko nang makita kong may kumakaway sa amin na
Isang napakagandang dilag. Natulala ko, as in parang lumiliwanag siya sa gitna ng maraming tao. May ahalin tulad ko nga siya sa mga K-pop idol sa panahon natin ngayon. Chinita looks. Basta artistahin talaga. Di ko na lang namalayan na kusang kumaway na din pabalik yung mga kamay ko. Pero maya-maya pa, namula yung pisngi ko sa hiya nang mapagtanto ko na hindi pala ako yung kinakawayan niya, kundi si ating buntis na katabi ko. Napasabi si ate ng, "Ganda niya no? Kapatid ko yan." Sabay tawa. Napakamot na lang ako sa ulo habang nangingisi pa. Nagpaalam na nga ako kay ating buntis at bumalik na sa pwesto nila nanay. Ilang oras pa nga ang lumipas bago kami nakasakay sa bus. Pero di ko namalayan ng oras dahil sa maya't maya akong pagsulyap kay Miss Chinita. Napalitan ng pagkasabik ang pagkaburyo ko, lalo pa nga nang makasabay namin sila sa bus. Malas nga lang hindi ko siya masulyapan nung nasa loob na kami ng sasakyan dahil sa parting likod kami nakapwesto at nasa bandang bungad naman sila mag-ate. Pero okay lang dahil sa tuwing nag-stop over ang bus nakakapagpapansin ako sa kanila. Pampam nga akong tawagin ng 90s pero okay lang. Aminado naman ako. Ang importante makilala ko si Miss Chinita. Bad trip nga lang dahil nakarating na kami lahat-lahat sa bayan ng probinsya namin. Di ko pa naitanong ang pangalan niya. Pagbaba nga namin ng bus sa sentro ng bayan, pumukaw ng pansin ko ang isang grupo ng kalalakihan na nakatayo di kalayuan sa bus. Nakatayo lang sila, tinitingnan ng bawat bumababa. Mukha silang mga kargador, mukhang batak yung mga katawan sa pagbubuhat. Pero nagkamali ako dahil hindi sila tumulong sa pagbaba ng ilang kargamento na nasa loob ng compartment ng bus. Pero nagbago ang mga reaksyon nila nang makita nila si ating buntis. Napangiti ang mga to, kaya ang inakala ko naman ay malamang ito ang mga kamag-anak nila. Pero mali na naman ako. Hindi pinansin ng magkapatid ang grupo ng kalalakihan. Wala nga akong nagawa kundi tanawin sila habang sumasakay sa isang tricycle. Kami naman nila nanay, sinundo kami ng Tio Armando na nakababatang kapatid ni nanay gamit ang owner type jeep na para bang pangsundalo. Nilingon ko nga uli ang mga kalalakihan pero laking gulat ko na wala na sila. Nakaramdam ako ng di maganda. May kutob ako na may kapahamakan na dala yung mga taong yun pero di ko masabi kung anong klase. Bumiyahe na nga kami. Umabot pa ng mahigit 1 oras bago namin marating yung baryo nila nanay. Malaki na pinagbago mula nung huling punta namin doon. Halos bato na lahat ng bahay. Simentado na din yung ibang kalsada. Nung dumating nga kami sa bahay, hindi pa din mawala sa isip ko sila Miss Chinita. Sinisisi ko yung sarili ko at nanghihinayang ako. Apakabagal ko kasi pumorma ni hindi ko man lang nalaman yung pangalan niya. Nakadagdag pa nga ng isipin ko yung mga lalaking kargador na nakita kong titig na titig kila ating buntis at Miss Chinita nung bumaba sila sa bus. Umakyat nga ako sa second floor ng bahay matapos ko makipagkamustahan kila lolo at lola. Di ko nga namalayan na nakatulog na ako. Kinabukasan, nagising ako sa tinig ng mga nagpapabasa. Binuksan ko yung malaking sliding na bintana sa kwarto at dun ko nakitang malapit lang pala sa ginaganapan ng pabasa ang bahay ni lola. Kaharap lang mismo to ng maliit na kapilya na medyo may pagkaluma pero maganda pa rin ang disenyo. Di ko napansin to kagabi dahil na din siguro sa lalim ng iniisip ko. Pupungas-pungas pa nga ako nang mapansin kong parang may pamilyar na mukha dun sa kapilya. Si ating buntis yun ah. Napangiti na nga lang ako at nilibot ko pa yung paningin ko sa mga taong nandun sa kapilya. At nang makita ko nga yung taong hinahanap ko, talaga namang napangiti ako ng hanggang tenga. Si Miss Chinita. I think this is destiny. Napa-English na nga lang ako habang tumatapik-tapik pa sa dibdib ko. Nagmadali akong bumaba. Naghilamos, nagtoothbrush, nagsuklay at nagpabango pa. Pagkakita nga sa akin nila nanay at lola, may halong pagtataka silang nagtanong kung bakit maaga akong nag-asikaso. Hindi pa daw ako kumakain. May pupuntahan daw ba ako? Nauutal naman ako nagsabi na may titingnan lang ako sa kapilya. Sakto naman na pumasok si Tio Armando at lolo.
Nagmanaw ako at hinimas naman ni Lolo ang ulo ko. Dumiretso siya sa upuan at humigop ng kape. Sabay nagsalita si Kuya Armando ng, "Lumalakas na naman loob ng mga hayop na yan. Semana Santa kasi. Totoo yata talagang malakas sila pag ganitong panahon eh." Wika niya kay Lolo. "Bakit? Anong nangyari?" Wika naman ni Lola. Yung mga anak ni Carmen at Balong, umuwi daw kahapon, buntis kasi yung panganay. Tapos nung nasa tricycle daw, may grupo daw ng kalalakihan ang nagtangkang habulin sila. Sa kwento pa ni Balong, parang mga aso pang pagtakbo ng mga humahabol sa kanila eh. Buti na nga lang at mabilis yung motor ni Balong at hindi sila naabutan. Wika naman ni Lolo. Napakanot ng noo ko. Tama ba yung narinig ko? Aswang ba yung tinutukoy ni Lolo at Tio Armando? At sila ating buntis ba? At si Miss Ginita yung sinasabi ni Lolo na hinabol ng mga to? Sa totoo lang, mahilig talaga ako sa mga ganitong usapan. At bukas ang isipan ko sa mga ganitong bagay tulad ng aswang at multo. Pero imbis na sumabat sa usapan nila Lolo, mas pinili kong lumabas at baka mawala na naman yung tsansa kong mas makilala si Miss Ginita. Paglabas ko nga, para akong na-estatwa nang andun nga sila Miss Ginita at ating buntis sa harap ng bahay nila Lolo. Kakatok sana to pero nasaktuhan na binuksan ko. Nagkagulatan nga kami. "Uy, Mr. Gentleman, dito ka nakatira kila Mang Celso?" Wika ni ating buntis. Oo, lolo ko si Lolo Celso," sagot ko naman. "Wow, kaya pala matulungin ka at malamang matapang ka rin," nakangiti nitong sabi. Napangiti na lang ako at napakamot sa ulo. Sabay nagtanong kung hinahanap ba nila si Lolo. Di pa nakakasagot si ating buntis narinig kong sinabi ni Lolo na papasukin ko na sila. Pumasok nga si ating buntis at naiwan si Miss Ginita sa labas kasama ko. "This is the moment," sabi ng utak ko. Nagkakwentuhan nga kami ni Miss Ginita at nalaman ko nga sa wakas ang pangalan niya, Eliana. Pero Ellie na lang daw at si ating buntis naman ay Jenilyn ang name. Nagkausap nga kami tungkol sa mga nangyari nung umuwi sila kagabi sakay ng tricycle ng tatay nila. Habang binabaybay nga daw nila ang shortcut pauwi sa bahay nila, may iilan daw na kalalakihan na batak ang mga pangangatawan ang sinubukang parahin ng tricycle nila. Kesyo makikisabay daw ang ilan sa kanila pauwi sa baryo kung nasan kami ngayon. Pero hindi huminto ang tatay nila. Dahil nga bukod sa nasa alanganing lugar sila, bali masukal daw kasi ng konti dun sa kalsadang yun. Matataas yung damo at talahib. Bukod dun wala na nga ding pepwestuhan sa tricycle dahil nga sakay na sila at may iilan ding gamit silang daladala. Nung nakalagpas nga daw sila, pagtingin ng tatay nila sa side mirror wala na daw kagad yung mga lalaki. Ilang minuto pa nga may mga angin na silang naririnig sa magkabilang gilid ng kalsada. Parang mga tumatakbong mga aso daw yung tunog. May mga nakakatakot na ungol at hagok. At idagdag pa yung parang mga pulang ilaw na sa tingin nila ay mga mata ng mga nilalang na humahabol sa kanila. Doon na daw nagdesisyon yung tatay nila na ihataw yung motor. Sobrang binilisan daw ng tatay nila ang patakbo sa motor. Dahil kabisado naman ito ang mga lubak na parte. Hanggang pahina na daw ng pahina yung mga kalusko sa gilid ng kalsada. At unti-unti nang nawala. Laking pasalamat daw nila dahil hindi sila nahabol ng kung anong mga nilalang yung mga humabol sa kanila. Nag-alala akong nagtanong sa kanya kung ano sa tingin niya ang mga nilalang na humabol sa kanila. Sinagot niya naman ako na medyo nakayuko at tingin ko ay nahihiya. Aswang yata yung mga yon. Siguro nahihiya siya dahil sa tingin niya ay hindi ako maniniwala. Pero syempre dahil nga naniniwala naman ako sa mga ganong bagay, sumang-ayon ako sa kanya at nagkwentuhan pa nga kami tungkol dito. Nalaman ko din na kaya pala sila nagpunta dito kila Lolo ay para humingi ng tulong na magbantay sa bahay nila. Dahil nga sa pag-alala na puntahan sila ng grupo ng mga aswang na humarang sa kanila. Lalo pat buntis yung ate niya at may usap-usapan na malalakas daw yung mga aswang tuwing Semana Santa.
Mabanggit ko din po pala na leader si Lolo ng mga tagapagbantay sa baryo namin, kaya siyang madalas takbuhan kapag may nanggugulo o may problema sa pamayanan. Nang lumabas nga si Ate Jeneline, narinig ko pa si Lolo na nagsabi na tuwing alas 5 ng hapon ay magpapapunta siya ng tao para magbantay sa kanila. Agad naman ako sumabat. Nagtaas pa ako ng kamay na akala mo sasagot ng quiz. Lo, sama ako magbantay. Nagulat naman si Lolo sa pagsabat ko pero nang makita niya nga nakatabi ko si Ellie ay napangisi na lang siya at nagsabing, bahala ka pero huwag kang lalayo kay Tio Armando mo at magpaalam ka muna sa nanay mo. Nasya ko namang ginawa. Nung una nga ayaw pa akong payagan ni nanay pero nung nalaman niya nakasama ko nga si Tio Armando, pumayag naman siya. Pumunta nga kami sa bahay nila nung araw na yon. Medyo nakahiwalay pala sa kumpol ng mga kabahayan ang tinitira nila. Napapalibutan ito ng iilang puno na pwedeng pagtaguan ng kung sino man. Inikutan ito ni Tio Armando at pinag-aralan. Ako naman, nakilala ko yung mga magulang nila. Mabait sila Mang Balong at Aling Carmen. At mula nga nun, naging madalas na ang pagkikita namin ni Ellie. Tuwing umaga, sinasamahan ko siya sa kapilya para sa pabasa. At paggabi naman ay sumasama din ako para magbantay sa bahay nila. Ilang araw nga na naging payapa ang araw at gabi. Pero nang sumapit ang Biyernes Santo, nag-iba na ang lahat. Walang iip ang hangin, tahimik ang kapaligiran. Hindi ko alam kung bakit pero lumakas yung kaba sa dibdib ko sa nakakabinging katahimikan nung gabing yon. Mag-isa lang akong lalaki nung sa bahay nila. Umalis kasi si Mang Balong nung araw na yon at hindi pa bumabalik. Ganon din sila Tio Armando. May prosesyon kasi sa bayan at may kanya-kanya silang tungkulin sa parada. Nakaupo kaming tatlo nila Ellie at Ate Jen sa terrace nila ng gabing yun. Nang sa di kalayuan ay may nakita akong pulang mga ilaw. Nung una ay isang pares lang ng maliit na pulang ilaw ang napansin ko. Pero habang tumatagal, naging 2 at naging 3. Doon na ako nagdesisyon na tumayo. Tinignan ko sila Ate Jen at Ellie at nagsabi akong siguro oras na para pumasok. Madilim na kako at baka malamukan na sila. Sinabi ko yon para hindi naman sila kabahan. Pero nung tumayo nga si Ate Jen, bigla na lang itong napahawak sa tiyan niya. Naninigas daw ito at humihilab. Inalalayan naman siya kagad ni Ellie at inakay papasok ng bahay. Ako naman, nanatili ako sa labas ng bahay ng ilang minuto at lumingon-lingon sa paligid. Mga aswang na ba yung nakita kong pulang ilaw? Bakit ngayon pa kung kailan walang ibang nagbabantay dito sa bahay nila Ellie? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako matapang at nagpapabida lang ako para sa babaeng gusto ko. Pero ngayon, tingin ko, andito na ang panganib. Paano na? Ilang sandali pa nga napaigtad ako sa gulat nang may malakas na ungol akong narinig sa di kalayuan. Malakas yung angin na yon pero hindi ko mawari kung saan banda ito nang gagaling. Sa sobrang takot nga naistatwa ako habang nakatayo. Ilang sandali pa nga natauhan ako nang marinig ko si Aling Carmen. Iho, pumasok ka nga dito. At huwag mong balaking sagupain mag-isa yung mga halimaw na yan. Sinunod ko naman siya at pumasok na ako sa loob ng bahay nila. Nagtulong kami ni Aling Carmen na magsarado ng mga bintana at pinto sa buong bahay nila. Matapos yun pumunta kami sa kwarto kung nasan sila Ellie at Ate Jen. Nakayakap si Ellie sa Ate Jen niya na sa panahon na yun ay masakit pa din ang tiyan. Huwag kayong mag-alala mga anak, wika ni Aling Carmen. Matapang tong apo ni Celso, ni hindi matinag nung may umalulong dun sa labas kaya safe tayo dito. Tingin ko ay pagtatanggol niya tayo hanggang kamatayan. Kung sakaling atakihin man tayo dito ng mga halimaw na yan. Napangiti na nga lang ako habang tumatango sa isip-isip ko. Di ko masabi na duwag na talaga ako nung mga panahon na yon. At muntik na ako maihi sa takot nung narinig ko yung alulong. Pero nag-iba lahat nang hinawakan na ni Ellie yung braso ko. At nagsabing, "Salamat Doms ha, buti na lang talaga nandito ka." Dahil doon, napalitan ng kilig yung takot ko. Piling ko ako si Superman Lumabas nga ako ng kwarto nila na may lakas ng loob. Pumunta ako sa likod na bahagi ng bahay kung saan nakalagay yung mga gamit panglaban sa aswang. Kahit paano alam ko naman yung mga tungkol doon at paano gamitin. Mayroon dong itak na gawa sa tanso yung talim
ilang kwintas ng bawang, buntot pagi at ilang garapong asin at mga bote ng sa tingin ko ay benditadong tubig o holy water. Huminga nga ako ng malalim at sinukbit ko na nga sa bewang ko yung itak at sa leg ko naman yung bawang. Binitbit ko din yung bayong na kinalalagyan ng mga pangontra at pumuesto na sa sala para magbantay. Inabutan ako ng kape ni Aling Carmen pero hindi ko na ininom dahil sa tingin ko sobra-sobra na yung nervyos ko sa mga oras na yon at kung iinom pa ako ng kape baka atakihin na ako sa puso. Ilang minuto pa nga ang lumipas nang walang kahit anong ingay sa labas. Ang akala ko baka nagbago na ang isip ng mga halimaw o baka natakot na sila sa akin. Pero syempre nasa isip ko lang yon. Dahil hindi pa ako nakakahinga ng maluwag, bigla na lang may bumagsak na malakas sa bubong ng bahay. Kasabay nito ang napakalakas na alulong na talaga namang nagpatayo sa lahat ng buhok ko sa katawan. Kung ano man yung nasa bubong, pilit nitong tinutuklap yung yero. Pero matapos ang ilang sandali ay tumigil to. Naramdaman kong lumipat ito sa harap na bahagi ng bahay. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana at nilihis ko ng konti yung kortina na tumatakip sa bintana. At sa pagkakataong yun, malinaw kong nakita yung dalawa na tila malalaking aso ang mga katawan pero yung ulo nila hugis tao pa rin. Matutulis ang mga kuko nila at pangil. Maitim na makintab ang mga balat nila na parabang baboy ramo ang itsura. Napatras ako sa sobrang hilakbot. Ganito pala ang itsura ng mga totoong aswang. Sa sobrang sinda ko nga, di ko na malaya na nahila yung kortina sa pag-atras ko na naging dahilan para bumagsak ito. Dahil nga ron, nagkatinginan kaming tatlo at maya-maya pa ay sumugod sila sa bintana kung nasaan ako. Napasalampak ako sa sahig habang pilit na pinapasok ng nilalang ang kamay nila sa rehas na bakal sa bintana ng bahay. Mabaliw-baliw ako sa sobrang takot ng mga panahon na yun. Piling ko na wala yung lakas ng tuhod ko para tumayo man lang. Pero nang mapasulyap ako sa kwarto nila Ellie at naaninag ko na magkakayakap silang tatlo nila Aling Carmen at Jen, bigla na lang ako nagkaroon uli ng lakas ng loob para tumayo. Sabi ko nga sa sarili ko, what the heck? This is my time to shine. Ngayon pa ba ako aatras ito na yung pagkakataon ko para magpapansin sa babaeng gusto ko. Agad ako dumakot ng asin at sinaboy ko sa mga kamay ng aswang sa bintana. Agad naman nagkikisa yung mga braso at kamay nila palabas. Pagtapos nun, tumahimik na sa parting yun ng bahay. Pero kinutuban ako kaya lumipat ako sa likod na bahagi kung nasan yung kusina. At tama nga ako. Pilit pinapasok ng aswang yung kamay niya sa bintana at inaabot yung doorknob para mabuksan. Agad kong hinataw yung braso ng halimaw ng buntot pagi pero huli na ang lahat dahil naabot niya na yung doorknob. Bumukas ito at bumungad sa akin ang pinaka nakakatakot na nilalang na nakaharap ko sa buong buhay ko. Aso ang ulo nito pero ang katawan naman ay parang sa tao pa rin. Pero maitim ang balat nito at mabalahibo ng konti. Napatras ako sa takot. Wala na akong kawala. Is this the end? Wika ko na lang sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero ang naisip ko na lang na strategy nung mga panahon na yun i-distract siya. Tumuro ako sa bandang likod niya at sumigaw ako. May lumilipad na bawang sa likod mo! Sinugal ko na lahat sa sigaw kong yun at parabang tinanggap ko na yung katapusan ko. Pero sa di inaasang pagkakataon, lumingon yung loko. Agad kong kinamit yung pagkakataong yun para sabuyan siya ng asin. Di pa ako nakontento. Binuhos ko pa yung mga benditadong tubig na daladala ko. Nagkanda kisay-kisay siya sa likod ng bahay. Tsaka ko sinarado uli yun. Maya-maya pa narinig ko na naman na may nagtatangkang pumasok sa harap naman na pinto. Nagmamadali akong bumalik sa sala at naabutan kong halos mabutas na pala ito. Agad ako pumasok sa kwarto nila Ellie at sinabihan ko silang isarado yung kwarto. Piling bayani na ako ng mga panahon na yon at parabang ito na yung part sa pelikula kung saan nagsasakripisyo yung bida. Lumabas ako sa kwarto at wala akong nagawa kundi panoorin kung paano unti-unting wasakin ng mga aswang yung pinto sa harap.
Napasalampak na lang ako sa harap ng pintuan ng kwarto nila Ellie. Doon ko naisipang magdasal. Sa isip ko, hindi totoong patay ang Diyos sa araw na yon. Alam kong pakikinggan niya ako at maililigtas niya kami. Matapos ko magdasal, tila biglang huminto ang pagkutkot sa pinto ng halimaw. At ilang sandali pa nga, tunog ng sasakyan at may halong sigawan ng mga kalalakihan ang narinig ko. Pamilyar ang ilang boses. Sila Tio Armando, Mang Balong at si Lolo. Agad nga ako tumayo sa pagkakaupo at sumilip sa bintana. Nakita kong may mga iba pa silang kasamang lalaki na may mga dalang itak at sibat. Hindi ko na nakita yung mga aswang. Di ko na din alam kung san ba to nagpulasan. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi pa kumakatok si Lolo, binuksan ko na yung pinto. Agad ako yumakap kay Lolo. Pinigilan ko yung luha ko kahit para akong sasabog nun. Bawas tapang points kasi. Lalo pat lumabas na sila Ate Jen, Aling Carmen at Ellie sa kwarto. Humingi siya ng paumanhin dahil sa matagal nilang pagbalik mula sa parada. Sinabi kong ayos lang at importante ay naabutan nila kaming ligtas. Sila Mang Balong at Aling Carmen naman, apaw-apaw ang pasasalamat sa akin. Pati syempre sila Ate Jen at ang love of my life na si Ellie. Matapos nga yung gabing yun, hindi na uli nagkaroon ng ganong pag-atake. I mean, meron pa din, pero pa isa-isa na lang siguro. At hindi na katulad ng grupo ng aswang na naranasan namin. Umuwi nga kami nila nanay sa Quezon City. Pagtapos ng 3 linggo, kinuwento ko sa mga tropa ko yung karanasan kong yun. Pero syempre hindi sila naniwala. Hanggang sa isang araw nga pinakilala ko sa kanila yung bago kong girlfriend, si Ellie. Matapos nga po kasi makapanganak ni Ate Jen, bumalik na sila dito sa Quezon City. At syempre, niligawan ko na si Ellie at sinagot niya naman ako. Ngayon po, may 5 na kaming anak ni Ellie at tuwing may pagkakataon, umuwi pa rin kami sa probinsya. Hanggang dito na lang po muna mga kababata at sana nagustuhan nyo yung kwento naming mag-asawa at kung paano kami nakipagtunggali sa aswang minsan isang Semana Santa noong dekada 90. Kayo ay nakikinig sa Batang 90s Tagalog Horror Stories Radio.